Matataas na opisyales ng militar ng Iran, kabilang ang isang general, patay matapos bombahin ng Israel habang nasa isang meeting sa Damascus, Syria. Ang pag-ataking ito ay ilang araw lamang matapos ang pangbobomba ng Iran sa headquarters ng Israeli intelligence na Mossad na nakabase sa Iraq. Kaugnay nito, ilang sundalo ng Amerika naman ang nasugatan matapos paulanan ng ballistic missiles ang kanilang base militar sa Iraq. Samantala, isang mataas na opisyal ng European Union inakusahan ng Israeli government na siya raw pumupondo sa Hamas para pabagsakin ang Palestinian Authority. Pinagmalaki naman ng United Kingdom ang matagumpay na pag-test sa kanilang pinakabagong armas na Dragonfire system, isang laser cannon na kayang magpabagsak sa mga drones ng kalaban. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nagsagawa ng kauna-unahang military testing ang United Kingdom ng isa sa kanilang pinakabagong armas, isang laser cannon na may kakayahang umatake sa kahit anumang visible aerial and sea targets. Sinabi ng UK Ministry of Defense na ang latest trial ng Dragonfire system ay isang malaking hakbang patungo sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa serbisyong pang-militar. Sinubukan ng UK ang direct energy weapon na ito at inaasahan nga na maaari na itong magamit sa loob ng 5 taon. Sa trial na ito ay sinubukan nilang targetin ang isang aerial drone na pinalipad nila sa Hebrides Range, Scotland. Ayon sa ulat ng The Times, matagumpay na nawasak ng Dragonfire ang mga incoming drones na ito na nakaposisyon ng halos 2 milya ang layo. Kamakailan nga ay inanunsyo ng Britanya ang plano nitong pondohan ang isang multi-million dollar program upang mag-transition ng kanilang armas sa mga makabagong teknolohiya na hindi hamak na mas mura at mas epektibo kaysa sa mga kasalukuyang military weapons. Ang Dragonfire system ay isang line-of-sight weapon na kayang pabagsakin ang mga visible target at the speed of light. Dagdag pa ng Ministry of Defense, tinatayang 10 pound lamang o higit 700 pesos ang halaga nito per shot kumpara sa mga missiles na aabot sa higit sa $2 million per shot. Kaya naman napakalaking pondo ang mababawas sa UK Armed Forces kapag available na ito. Parehong gustong gamitin ng UK Army at Royal Navy ang Dragonfire system bilang parte ng kanilang future air defense system. Tinatayang nagkakahalaga nga ng 30 million pound o mahigit sa 2.1 billion pesos ang isang Dragonfire system na binuo ng isang missile manufacturer na MBDA, kapartner ang ilan pang mga kumpanya at maging ang Defense Ministry. Tamang-tama naman ang timing ng Dragonfire system sapagkat sa kasalukuyan nga ay ginagamit na ng karamihan ang mga kamikaze drones at mga attack drones bilang kanilang armas at napaka-accessible na nito para sa ibang mga bansa at maging sa mga militanteng grupo. Isa nga ang Britanya sa mga bansa na nagsasagawa ng mga hakbangin upang pigilan ang mga drones at missile attack ng Houthi sa Red Sea sa mas lalo pang lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ang mga low-cost weapon na katulad nito ay talaga namang minamadali na, lalo na ng mga western countries, dahil nga sa kasalukuyan ay mas pataas ng pataas ang tensyon at awayan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Sa iba pang balita, inakusahan naman ng top European Union diplomat at head ng EU Foreign Policy na si Josep Borrell na ang gobyerno ng Israel ang siya di umanong nagpopondo sa Hamas para pahinain ang kakayahan ng Palestinian Authority. Sa ulat ng Politico noong Sabado, 20 ng Enero, ang mga pahayag na ito ni Borrell ay sinabi niya sa kanyang speech sa Spain's University of Valladolid kung saan nabigyan ng parangal at honorary doctorate ang EU diplomat. Binigyang diin ni Borrell ang importansya na magkaroon ng Palestinian state upang maresolba ang kasalukuyang digmaan sa Gaza Strip. Solo creemos que una solución
de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa, que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Pero si no intervenimos fuertemente, la espiral de odio y violencia seguirá de generación en generación, de funeral en funeral, cuando florezcan las semillas del odio que se está sembrando en Gaza. Agad namang itinanggi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga paratang na ito at sinabing hindi nila hangad na palakasin ang Hamas, bagkus ay gustong-gusto nga raw nila itong wasakin. Katulad na lamang ng mga tatlong malakihang operasyon na isinagawa ng Israel sa ilalim ni Netanyahu noong mga taong 2012, 2014 at 2021. Ang mga pahayag na ito ni EU diplomat Joseph Borrell ay ilang araw bago ang napipintong meeting nila sa mga foreign ministers ng mga bansang Israel, Palestinian Authority at ilang mga Arab countries sa Belgium upang pag-usapan ang tensyon sa Gaza. Sa meeting rin na ito ay aanunsyo ng European Union ang kanilang sanction sa Hamas upang direktang pabagsakin ang mga grupong nagpopondo sa Islamic militant group. Samantala, ilang matataas na opisyales naman ng Iranian military na Iran Revolutionary Guards Corps ang nasawi sa isang airstrike sa Damascus, Syria neto lamang ika-20 ng Enero. Sa ulat ng Al Jazeera, kinumpirma ng Iran na 5 sa miyembro ng IRGC at mga military advisors ang nasawi sa pag-ataking ito habang nasa isang meeting sa isang gusali sa Masen neighborhood sa loob ng Damascus. Kabilang sa nasawi, sina Hojatollah Umidvar, Ali Agazadeh, Hossein Mohammadi at Said Karimi. Nasawi rin ang Iranian general na si Sadegh Umidzadeh na siyang deputy head ng Quds Force Intelligence Unit ng IRGC. Kabilang din sa mga nasawi ang ilang mga sundalo ng Syria at tinatayang hindi bababa sa 10 katao ang naging casualty sa pangbobombang ito sa kabisera ng Syria. Ang pag-ataking ito na sinasabing ginawa ng Israel ay ilang araw lamang matapos ang pangbobomba ng Iran sa Erbil City sa Iraq na di umano'y headquarters ng Mossad na intelligence agency ng Israel. Agad na kinondena ng Iran ang malagim na insidenteng ito at tinawag na terrorist attack ng Israel. Tinatayang 4 na missiles ang tumama sa 4 na palapag na gusali na talaga namang nagpulbos dito ng todo. Sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Nasser Kanaani na sisiguruhin nilang hindi masasayang ang pagiging martir ng mga nasawing sundalo. Karapatan daw ng Tehran na gumanti sa organized terrorism na isinagawa ng fake Zionist regime na ang tinutukoy ay ang bansang Israel. Matatandaan na noong early January ay pinagbintangan na rin ng Iran ang Israel na siya di umanong pumondo at sumuporta sa ISIS na siyang umamin na responsable sa pangbobomba sa Kerman City na agad namang ikinasawi ng halos 70 katao, subalit wala namang maipakitang ebidensya ang bansang Iran. Kasabay naman ang insidenteng ito sa Syria, isang US personnel at isang miyembro ng Iraq Security Forces ang nasugatan sa naganap na pag-atake sa Ain al-Assad Air Base sa loob ng Iraq. Ayon sa report ng Reuters, tinamaan ng rocket ang naturang base militar. Tinatayang 20 rockets ang pinalipad patungo sa target na airbase noong Sabado kung saan nakabase ang tropang militar ng Amerika sa western province ng Anbar, Iraq. Nagawang mapabagsak ng air defense weapon ang karamihan sa mga rockets, subalit isa sa mga ito ang bumagsak pa rin sa loob ng airbase kung saan 2 tao nga ang nasugatan. Sa kasalukuyan ay wala pang grupo ang umaako sa responsibilidad ukol sa naganap na pag-atake. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload,
siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.